yun pala ay tumutukoy sa Panginoon sa Kristo, no? Yung pag-offer ng, yung sa atin, John 3:16, na in-offer niya yung kanyang anak, no? Binigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin. So, mayroon pala siyang foreshadowing or sa tawag doon, prefigure, no? Ibig sabihin, may nilalarawan siya na ito yung mangyayari sa hinaharap. Itong story ni Abraham at Isaac, mayroon pa deeper meaning nito na hindi lang magtatapos dito yung istorya, but nilagyan ko pa ng anticipation na kung saan abangan nyo yung totoong pangyayari na may magaganap din na ganito, but greater pa dito, no? Na yung pala yung ama i-offer niya ang kanyang anak, ang bugtong anak. Kasi bugtong anak din sa Isaac, di ba, ni Abraham. Bugtong anak ng ama, si Jesus Christ. So parang ganun example, no? Okay, then so kaya maging excited tayo ngayon sa pagbasa natin ng Old Testament. Na hindi lang pala ito story, but may mga prophecy pala ito, may mga nilalarawan pala ito sa future, no? Kaya pag binasa mo, ito pala, alam na mo na ngayon sa pag-interpret ng typology, types lang pala ito, pero mayroon pang deeper meaning nito. So yung story o yung event o yung mga tao, no, na nasa Bible. Ibig sabihin, ang Biblia natin, bawat nakasulat dyan, mahalaga. Mahalagang bagay. Hindi yung pwedeng lagpasan lang, no? Kasi mayroong deeper meaning yan, yung ating salita ng Panginoon. So, sabi pa dito sa number 2, no? Number 2 na tayo. Yung definition niya, yung typology, yung in-explain ko sa inyo. At sabi dito, a type in its primary and literal meaning. So ito yung literal meaning niya. Simply denotes a rough draft or less accurate model from which a more perfect image is made. So parang may itong reality na image na gusto mong may pahayag. But dito po, bago yun makita yung real image na yon, mayroon parang sabi niya dito, less accurate model na mag-figure doon, maglalarawan doon. No? Kaya may gumagamit siya ng mga events sa Old Testament, sa law, may mga offering, pero may deeper meaning siya. May gusto siyang ipapakita sa atin in the future, anticipation. So, kasi all-knowing yung ating Ama, di ba? All-knowing yung ating God. So, sa pamagitan noon, maging excited ka ngayon. Pag nagbasa ka, story of Abraham, story of Joseph, mayroon pala itong typology. So alam mo na ngayon, yung word na typology. So ibig sabihin, excited ako basahin ito kasi mayroong something ito, about pala ito kay Jesus, no, na tinutukoy. So the more natin mas makilala ang Panginoong Hesus, hindi lang sa New Testament, no, kahit sa Old Testament. Kaya pala nagbasa tayo sa Old Testament. Kasi iba, hindi na sila sa Old Testament. Sabihin nila, sa New na lang kami kasi dito yung story ni Jesus. Dito na kasi yung New na tayo eh. Pero alam nyo po na sabi nga, hindi natin maunawaan yung new kung wala yung old. Kasi nanggaling sa old, actually, kino-quote lang nga yung ibang mga word doon. So mahalaga both, old and new. Pero the more tayo maging excited sa pagbasa, pag alam natin na may mga principles pala kung paano interpret itong mga typology na ito, no? Itong types. So sabi dito, but in the sacred or theological, kanina literal po yun, no? But ito yung theological or sabihin natin yung secret meaning ng types. Defined to be a symbol, no? So parang yung pag natin last time, of something future and distant. Kasi parang mga image din ito, parang mga naglalarawan din ito, parang sa symbol, no? Na kung saan, mayroong something na gustong iparating, ipahayag ng Panginoon in the future and distant. So ibig sabihin, kung tayo mga Israelita na nagbabasa sa Old Testament, nasa Old Testament tayo sa panahon, ibig sabihin, pag nagbasa ka ng mga story na yon, nag-anticipate ka na mayroon pang future nito na gusto ihayag ang Panginoon. Tayo kasi nasa, na tayo, after na dumating si Jesus, yung Messiah. So alam na natin, pag binasa natin Old Testament, ito yung tinutukoy pala si Jesus, the Messiah, na darating siya. So, sabi dito, example, prepared, and evidently designed by God to prefigure. So yung word, no, mahalaga itong word na ito, prefigure, maglalarawan, no? So, that the future thing, about sa future na ito, na parang alam mo pa kung nasa Old Testament tayo, ilagay natin ating sarili sa Old Testament. Pag nagbabasa ka ng Book of Isaiah, sa Pentateuch, na yung sulat ni Moses, pag nagbasa ka noon, yun nga sabi ko, nag-offer kay Moses, yung pagtawid nila sa Red Sea, may mga significant event yun. Dahil actually hindi lang doon yung story. Mayroong gusto ipahiwatig ang Panginoon. Naglalarawan ito na may something greater na darating. At yun usually tinutukoy niya ang Panginoon Jesus. Kaya mahalaga itong typology. At sabi dito, what is the prefigure is called antitype. Okay, so yan, may word na tayo, no? So yung type na ating pag-aralan na principle,
mayroon din palang anti-type. Okay, so yun yung pag-aralan natin, no? So yung type, ito yung, halimbawa, nagbasa ka sa Old Testament, may mga figure doon, may mga event, may mga pangalan ng tao na nihayag ng Panginoon. Types po siya. Halimbawa, yung nag-offer sila ng lamb, types po siya, typology. Pero itong anti-type, ito yung realidad. Halimbawa, si Jesus, the Messiah, is the Lamb of God. Siya yung anti-type. No? So, okay, so yun po yung ibig sabihin ng anti-type. Yung realidad nung nilalarawan ng Old Testament. Then, naging realidad sa New Testament. So, anti-type po ang tawag doon. Okay? So, sabi pa sa number 3 natin, okay, for the mic sa taas. So, tandaan natin word na anti-type pag gagamitin natin yan. No? So, type and anti-type. So, a type is a shadow cast on the pages of Old Testament history. Yan po, no? So, nakuha na po natin na itong type pala, parang shadow anino siya, no? Naglalarawan sa history, sa Old Testament. Then, nag-embody ito sa anti-type. So, ibig sabihin, yung kwento sa Old Testament ng mga typology, mayroon itong realidad na mangyayari in the New Testament. Usually yan kay Jesus, no? Kaya makikita natin yung mga prophecy, mga foreshadowing, yung offering of the Lamb, yung realidad niya is sa New Testament actually, no? So si Jesus ang anti-type, no? Ibig sabihin yung realidad na kaganapan or revelation ng Panginoon. Sabi ni Wick Bromall. Okay. Then, number 4, a type. So ito lang yung mga definition po ito. No? Mamaya may mga example tayo mismo sa ating scripture. So pinaunawa lang natin sa bawat sa atin, no? Kung ano ibig sabihin itong type. So a type is a person. So number 4 na po tayo. Yan po. Okay, so ayon kay Carl Hardwood. A type is a person or thing in the Bible which in the foreknowledge of God was designed to represent. Ito naman, no, to represent and to prefigure some person. So yan po, no, number 4, yung binasa ko po. Na pwede pala itong type na ito ay tao mismo, no? Yung pangalan ng tao, or bagay na nasa Bible. In the foreknowledge of God was designed to represent, na mag-represent ito. Sabi ko nga, yung parating din na tao or thing or event na nasa future. So, may connection siya usually. So, type siya, then yung tinutukoy niya, nilarawan niya is anti-type, yung realidad na mangyayari. Okay, so yun po sabi ni Carl Hardwood, no, sa Handbook of the Bible, Types and Symbols. So, yun ang definition. Isang definition din yan ng types. Okay, then another, a type is a real exalted happening in the history. So, itong binabasa po natin ngayon, yung pinapaliwanag ko sa inyo, kasi yung type kasi hindi lang isa siya. Pwede siyang tao, pwede siyang event. Kaya inisa-isa nating definition para pag nag-interpret tayo, nasa context tayo. Na ito pala ibig sabihin nito. Para dito yan sa person, para sa place, or para sa tao. So hindi kasi pwedeng ihalo siya i-mix, no? Yung ating pag-interpret sa types. Kaya sabi dito, yung type is a real exalted happening in the history. So ibig sabihin, hindi ito mga kwento-kwento lang na parang idea lang siya na ito sa Bible nabasa ko din, may idea ka lang or image, but ito ay mga totoong kaganapan, no? So ito yung maganda dito sa ating pag-aral dahil biblical siya, nangyayari sa history, realidad, but kailangan nating interpret siya according to the types na principle. At sabi dito, exalted happening in the history which was divinely ordained. So ibig sabihin, ang Diyos ang nagtalaga nito. Ang Diyos ang nagplano nito at may layunin nito, no? So hindi lang basta tao yung masumulat lang na sumulat pala si Moses para sa future, but si Lord mismo nagbigay sa kanya ng inspiration, no? So nakaplano ito sa Panginoon na ito yung kanyang ihayag sa Old Testament. Kaya para yung pahayagan actually, mga kapatid, sa Old Testament, hindi pa siya complete, no? So hindi siya kompleto. Kaya naghahayag ang Panginoon ng progressive revelation na kung saan unti-unti niyang na-reveal hanggat sa New Testament na na-reveal na ang kanyang anak, si Messiah, no, si Jesus. Then hindi pa rin tapos, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung Bible natin is may progression siya, yung divine revelation, no? At pakita natin dito sa itong example, itong types na kung saan katotohanan ito sa Old Testament, but mayroon pa palang greater things na darating sa New Testament. Okay, so sabi dito, omniscient God, of course, alam natin, all-knowing si Lord, alam niya kanyang mga ginagawa.
So usually, nagiging prophetic picture ito. So yun ang word, no? Prophetic. Ibig sabihin prophecy, no? Prophetic picture. Hindi pa siya nangyayari, pero nung binasa mo ito, yung typology na ito, someday mangyayari ito in the future. But of course, alam po natin, yung kaganapan kay Jesus, karamihan no, naganap na. Kasi under the New Testament na tayo. So nangyayari na yun. Pagkamatay na sa cross, yung kanyang muling pagkabuhay. At may mga typology niyan sa Old Testament. At sabi dito, mga picture ito of good things which he purpose to bring to fruition in Christ Jesus. So usually, yung mga typology na ito, patungkol ito kay Jesus. No? Yung pagdating niya, yung kanyang buhay no? Na magligtas sa atin. Number 6, a type is a biblical person. So yung pa rin tao, bagay. So hindi tayo malito no, no? Pwede kasi yung tao siya. So wag natin i-limit siya na pag tao lang dapat or event. Pwede siyang bagay, pwede siyang action, pwede siyang ceremony. So, yung ceremony, marami din yan. Mga ceremonial nila. Akala niyo po na mga fiesta nila ng Israel. Mayroon silang 7 na fiesta doon na ginaganap. Rosh Hashanah, trumpets. Lahat yan mayroong future, no? Mga prophetic na kung saan pag binasa natin, may deeper meaning pala yun. Kaya mahalaga, mag-excited ka na yung kapatid habang nagbabasa ka na yung Bible, kahit Old Testament ito, pero mayroon pala itong mga excitement in the New Testament. Then, sabi dito, mga ceremony siya or ceremonial laws, no? Yung mga ginagawa ng mga Israelita. Then, object or structure that prefigures an antitype. So, yun naman, yung antitype, lumabas naman, no? So, type, ito yung naglalarawan, typology. Then, yung antitype, ito yung kaganapan o realidad na tinutukoy ng type, no? Okay, so, halimbawa, yung Lamb of God, si Jesus, yung antitype of the same in the New Testament. Then, letter B. The Bible give its own definition of the word type. So kanina, yung binasa po natin, iba't ibang definition siya ng types. Ngayon naman, titingnan natin mismo yung word na type. Okay, so sabi dito, letter B tayo, Brother Mike. Sabi dito, the Bible give its own definition of the word type. Okay, so ito po yung definition ng Bible, no? So yung English word, of course, alam natin, English word type, but yung original po niyan is Greek, no? Alam po natin sa New Testament, na Greek, yung Greek word niya is topos. Amen? So, sa Tagalog, type kita. Topos. Sa Greek po yan, ha? Greek. Topos. So, sabi dito, ito po yung Greek ng topos. At yung topos pala sa Greek, ay marami siyang meaning. Yun naman, no? Marami pala siyang meaning pag ginamit itong topos. Depende sa konteksto. So kung saan ginamit. Kaya mahalaga ito, yung guidelines na ito mga kapatid, no? Tayo magtuturo, mag-share tayo about sa types. So mahalaga pala yung types na ito kasi marami siyang meaning. Kailangan alamin natin yung konteksto niya, no? Kung saan siya ilalagay. Para yung application natin is maging tama. Okay. So the mark of a stroke or blow or print. So pwede rin siyang, di ba alam niyo po yung stroke, gumagamit tayo ng print, no? So yun, type. Sa topos yan, topos na word, no? Ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin marami palang meaning itong topos. A figure formed by a blow or impression. So yan po, mga figure, no? So topos din siya, type. Impress of a seal. Yung mga silyo, alam niyo po, pag may kontrata, di ba may silyo, sinisilyuhan? So, type, topos din siya na word. Then yung stamp. Sa Japan po, usually gumagamit dito ng hangko, no? Yung inkan. So pag hiningka, naghangko ka sa isang kontrata, sinilyuhan mo yun, nakikita mo doon yung imprint niya. No? So tawag din po niyang topos. Okay, or types na sa English. Then, a figure, form, image, or mold. So usually po mga parang naglalarawan siya, no? Yung pag sinamarize natin. Yung ibig sabihin ng type. So example to be imitated. Pwede rin siyang, halimbawa, itong isang picture, titingnan mo, gawin mo siya example, tularan, okay, gayahin dito. So, ganun po. So, types. Then, a pattern. Pwede rin siya maging pattern, no? Na kung ano yung gusto mong gagawin sa isang bagay, may pattern ka na susundin. No? Halimbawa, usually sa mga architecture, no? Mayroon silang plano, then, itong plano na ito, susundin nila, gagawin nila sa realidad. Halimbawa, bahay, no? Gagawa sila ng bahay. May plano. Actually, nakaano na yan, naka-picture na yan, na ito yung kwarto, ito yung pinto. So, nakaano na siya. Then,
hindi pa nangyayari yung realidad. Pag ginawa na nila, yun na yun, yung antitype, no? Yung realidad na. So, yun ang purpose, ibig sabihin. Then, counterpart. So, a person or thing prefiguring a future person or thing, Messiah. So, yun po, no? Namagit ko sa inyo. So, pag nagbasa pala tayo sa Old Testament, sa isip natin, kasi usually, ibibigay ni Lord sa typology about kay Jesus, no? So, usually, of course, alam natin kasi gusto niyang ihayag yung kanyang anak, si Jesus. So, sa Old Testament pa lang, bago pa lang naging tao si Jesus, no? Kasi alam natin, Diyos na siya, nandyan na siya sa Old Testament. But nung pinanganak siya bilang tao, marami ng types ang nagaganap sa Old Testament bago naganap yung katotohanan na kung saan yung Messiah. So, ibig sabihin, magbasa ka pa lang sa Genesis, nandyan na yung Messiah na pag-usapan na, no? In a type principle pa lang, or sabihin natin, typology pa lang, no? So, then, reality is in that, sa New Testament, no? Sa bagong tipan, na kung saan si Jesus na mismo, yung Messiah na ay dumating. So, the Greek word, of course, 16 times. So, pag tinignan natin sa New Testament, 16 na beses lumabas itong word na topos, no, sa New Testament. Ibig sabihin, maraming gamit ito, kailangan natin malaman lang kung ano yung context ng ginamitan niya. Okay. So sabi dito, letter A, it is use of the nail prints in Jesus' hands. Sige nga po, sino makapagbasa ng John 20:25? Sino pong open dyan, nakaredy? John 20:25. So it's time sa pagbabasa po ng ating Biblia. John 20:25. Open ng speaker niyo po. Ako na lang po. Sige, Star Rochelle. Good evening. Blessed evening po. John 20:25. Sabi po dito, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Amen. Thank you, Star Rochelle. Sino po ito? Na disipulo ni Lord. Si Thomas, di ba? Si Thomas, sabi ni Thomas. Sabi kasi ng mga disciple, nagpakita kasi si Jesus, di ba? After nag-resurrect siya, nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. So sabi ng mga disipulo, nakita namin si Jesus, yung resurrected, the risen Christ. Sabi ni Thomas, kasi wala siya doon sa kanila. Sabi niya, hindi ako maniniwala unless na makita ko yung nail. So yun yung type, yung topos. Unless makita ko yung nail at pahawakan ko yung pagpako kasi sa kanya sa cross, di ba? Nandoon yung scars hindi nawala yung scars, di ba? Pinako yung kanyang kamay, yung kanyang mga paa, then sa tagiliran, tinusok siya. So sabi ni Thomas, gusto niya mahawakan yung nail. Gusto niya makita talaga to see is to believe. Si Thomas, no? Talagang, sabi nga nila, mapalad yung mga hindi nakakita at naniniwala. So mas mapalad tayo dahil we believe kahit di natin nakikita, no? ng actual, nandoon tayo. Pero si Thomas, nandoon na siya. Pero kailangan pa niyang hawakan talaga. Sabi ni Lord, hawakan mo. So, nail prints, yan po. Isang po yun. Topos, no? Then letter B, it is use of images of false gods. So, tanan po natin na itong types, marami siyang pwedeng paggamitan, no? Kaya titingnan natin yung context palagi. So, ito po, Acts 7:43. Sino pwede magbasa dyan? Acts 7, or Gawa 7:43, verse 43. Sige ako po, Pastor. Acts 7, verse 43. You have taken up the tabernacle of Molech and the star of your god Rephan, the idols you made to worship. Therefore, I will send you into exile beyond Babylon. Amen. Salamat, Sir Bogin, sa pagbasa. So yung natin dito, kinuha na word yung images, no? Mga imahe. Kasi alam po natin itong verse 43, patungkol ito sa mga Israelita, no? Kung malala nyo po, yung nagbigay si Lord ng 10 Commandments doon sa Mount Sinai. Anong ginawa nila? Sila Aaron, gumawa sila ng yung calf, no? Na golden calf. Then, at hindi lang yon, sabi doon, dinala yung tabernacle. Kasi yung tabernacle, nandoon yung presence ni Lord. Wala pa kasing temple noon. So, tabernacle ang dala-dala nila. So kwento ito ng Book of Acts, no? Of course, story ito ng Israel. Sabi niya, nung binasa ni Sir Bogin, kinuha niyo yung tabernacle of Molech and the star of
God Rephan. Ibig sabihin, mga images ito, dala-dala nila. Sabi doon, the idols you made to worship. Mga idols nila, no? Yung idolatry nga ang kinalalabasan. Kaya sabi nila, I will send you exile to beyond Babylon. Alam po natin, no, na exile sa Babylonia. At idolatry, yung mga images, no? So mga types. So may types din pala na negative, no? Pag makita natin, of course ito mga idolatry ito, so mga imahe, dala-dala nila. So of course hindi tayo doon kasi ang ating kinukuha dito is about kay Jesus, no? Yung typology protocol kay Jesus. But itong types na ito, pwedeng gamitin sa images. Okay, then letter C, it is use of the pattern. Pattern naman yung word dito, no? Kanina, print, mga imprinta. Kaya nang sinabi ni Thomas, yung scars na sa kamay ni Jesus, yung butas ng nail, no? Yung pako. So print. Then, yung letter B, images. So, types po siya, no? Then, letter C, pattern. Ito naman yung pattern. So, found in the tabernacle of Moses sa Acts 7:44. So, next lang po, yung binasa ni Sir Pogin, yung next verse lang po noon, 44. I-continue po, no? Kung sino pwede magbasa. Acts 7:44. Ako na lang po. Sige po. Our forefathers had the tabernacle of the testimony with them in the desert. It had been made as God directed Moses, according to pattern he had seen. Amen. Salamat po sa Anisita. Pag tinignan mo, ano po siya, no? Yung sinasabi nating pattern, nasa Book of Acts na tayo, nasa New Testament. Pero ang binasa natin is yung binigay ni Lord kay Moses na pattern. Ano po itong pattern? Yung tabernacle. Pag nagbasa po tayo sa Old Testament, diba, nababasa naman natin ito, yung tabernakulo. Dito po kasi sa tabernakulo or tabernacle, dito sila, yung tent of meeting nila, dyan sila nag-worship kay Lord, dyan yung presence ng Panginoon. Pag nakipag-usap sila kala Moses, kasi wala kayong temple. Alam po natin ginawa yung temple during the time of Solomon. Kahit si David, wala pa, no? So, yung Ark of the Covenant, bit nila yon nung time ni David. But kay Solomon, meron na silang temple. But before noon, tabernacle. So, nandun yung presence ni Lord. So, ibig sabihin, itong tabernacle daw na kung saan pinagawa. Pag-imagine mo, paano nagawa nila Moses itong tabernacle? Perfect, halos yung instruction ng Panginoon sunod. Kasi po, pinakita sa kanya ni Lord lahat ng pattern. Ibig sabihin, kung ano yung naka-pattern in the heavenly, yun ang gagawin niya sa earthly. So may sample na binigay sa kanya. Ito yung sukat, ito yung itsura nito. So ibig sabihin, binigay sa kanya yung pattern. Parang sa atin, pag may gusto kang gagawin na isang bagay, mayroon kang sinusundan na pattern. So yun, tabernacle, binigay sa kanya ni Lord yung pattern. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng topos. Then, isa pa, Hebrews 8:5. Sino pong pwede magbasa ng Hebrews 8:5? Ako pa Ako na lang po. Okay, sige po. Dr. Christina, good evening. Hebrews 8:5. Ayan. Preserve the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle, for he said, "See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain." But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Amen. Thank you, Sir Christina, sa pagbasa. Salamat po. At magandang gabi. At yan po, no? Hebrews 8:5, sabi doon, deserve in a sanctuary that is a copy o shadow. Shadow lang siya in heaven, no? Ibig sabihin, si Moses, nung nasa mountain siya, pinakita sa kanya ni Lord, instructionan siya na ganito yung gagawin mo ng tabernakulo. Gaya nung binasa kanina po natin sa Acts. So, ibig sabihin, yung mga types na ito, na binigay sa kanya ni Lord, pwede itong pattern, no? Pattern. Ganyan, binigay sa kanya. Na ito yung heavenly, yung original kasi nasa heaven. So itong nasa earth is temporary kasi. So itong, kaya nga nagpapalit-palit. May tabernacle, naging temple. So, ibig sabihin, yung original niya na copy is heaven. Then itong nandito is shadow lang siya, copy lang, no? Yung ginawa nila. So pattern. Okay. Then, of course, usually ang shadow is lesser, no? Mas greater yung original, heavenly, no? Of course. Letter D. It is use of Adam. So sa next page,
tayo. Yan, letter D. It is used as of Adam as a prefiguring. Pag sinabing yung word na prefiguring, maglalarawan, no? So ibig sabihin, tumutukoy siya. Pag binasa mo yung word na Adam, alam natin siya yung unang tao na nilikha ng Panginoon. But may deeper meaning pa siya or mas malalim pa na pag tinignan mo sa typology na yung word na Adam pala ay hindi lang basta alam ko lang na siya yung unang tao na nilikha ng Panginoon. Pero ginagamit din pala siya sa Bible na typology about Jesus. No? Okay, so tingnan po natin. Romans 5:14. Roma 5:14. Okay po, pakibasa. Yan. This masarap. Sige po. Sinong... Romans 5:14. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is a pattern of the one to come. Amen. And thank you, Brother Joel. Salamat sa pagbasa, no, sa Romans 5:14. Ang sabi doon, si Adam daw is a pattern who is to come. At sino yung binabanggit dito? Si Christ, no? Sabi doon, pinifigure niya si Christ. Kasi siya yung first Adam. Pag basahin niyo po yung Book of Romans, ang binabanggit doon na siya yung first Adam, but mayroong last Adam, no? Ang tutukoy doon si Jesus. Na kung yung first Adam, siya yung nagdulot ng kasalanan, kaya minana natin ngayon, kaya naging sinners because namana natin yung original sin na yon ni Adam. Now, si Jesus naman, tatawag na last Adam, na kung saan siya naman yung maglinis sa atin doon sa kasalanan na yon at magligtas sa atin. Siya yung ating last Adam. So, pattern lang si Adam, but Christ is the reality, no? So, yan po, no? Ginamit lang pattern. So, pangalan, no? Si Adam. Kasi nabanggit natin kanina, person, event, things, or ceremonies, yung typology, no? Okay, so letter D. So, si Adam, yung pattern, then yung reality is si Christ. Okay, first Adam, then the last Adam, si Christ. Letter D, then next po, letter E. Yan. Okay. So it is used of the experiences of children of Israel serving as an example. So yung word naman dito kanina, pattern, prefiguring, or naglalarawan sa hinaharap, no, sa future. Then, example. Yan, pattern din siya or type din siya ng example sa letter E. 1 Corinthians 10:6 or Unang Korinto chapter 10 verse 6. Sige po, sino namang nakaredy dyan? So salamat sa lahat ng basahan. Okay, salamat sa inyo sa participation. Okay, so 1 Corinthians 10:6. Verse 6, Pastor. Okay, yes. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Amen. Salamat po, Sir Logie. Okay, so yan po, Ate Logie. Then, 1 Corinthians 10, sabi dito, ito yung, pagtingin natin context, ito yung idolatry ng mga Israelita. Nag-worship sila ng mga Diyos, di ba? At sabi dito, sila yung nagiging example natin na hindi dapat tularan yung kanilang ginawa. Amen? So, ito po yung sinasabing example. Mayroon ding example sa Bible na dapat nating tularan. Parang sinasabi si Jesus, ito yung halimbawa niya na dapat nating tularan. So dito naman, ito yung mga karanasan nila na kung saan, sabi ng Bible natin, mga example ito na mag-search sa atin, sa atin na hindi natin dapat tularan. Kasi sabi doon, yung heart is on evil things. Kaya pwedeng maging idolater din tayo, kagaya nila. So example no, na hindi natin dapat tularan. Baga lesson itong gusto iparating sa atin, no? So yun ang mga types. Kasi ang pagtingin natin, Korinto na to, New Testament. Pero ang tinutukoy is Old Testament. Kasi ito yung kaganapan during time ng mga Israelita. Nung nag-rebelde sila sa Panginoon, nag-worship sila sa mga idols. So binanggit dito sa New Testament na yun yung mga example na huwag niyong tularan. Okay? So of course, mayroon naman sinasabi si Pablo na tularan niyo ako. Gaya ng pagsunod ko sa Panginoong Isos. So yun naman ang mga good example. No? Okay. Then, next, kasi po ang nangyari po dito na hindi lang actually worshiping idols but yung mga sexual immorality, yun ang ginawa sa Corinthians. No? Kaya pinalalahanan sila ni Pablo na ito yung warning sa kanila. Okay? Then, letter F, it is used of people providing pattern or example for others to follow. So ito naman, yun, no? Ito nang provide sa atin itong types pala, no? Or mga example. Kasi yung types under dito, example. Sabihin, may mga pwede tayong tularan. Philippians 3:17. Yan, tingnan naman po natin.
Yan, sinong mabilis dyan magbukas? Philippians 3:17. Sulat ni Apostol Pablo. Ito po siya. Okay. Philippians 3:17. Join with others in being imitators of me, brothers, and observe those who thus conduct themselves according to the model you have in us. Amen. Salamat. Ang ganda. Kanina, huwag niyong tularan yun. Yung example na yun. Pero ito, sabi ni Pablo, ito yung tularan niyo. Siya kasi yung example natin. Bakit? Dahil sabi niya, tularan niyo ako dahil sinusunod ko rin ang Panginoon. So, ibig sabihin, pag sumusunod tayo sa Kanya, ang example niya si Jesus eh. Kaya sabi niya, ito yung tularan nyo. Example po ito. So, mga types din siya, no? Na under siya. Okay, na dapat nating tularan. Oo nga po. No? So, sabi niya, keep your eyes on those who live as we do. Model to So, all the believers in Messiah model. and Tayo mga Kristiyano, dapat model tayo, no? Tularan tayo. Kasi sumusunod tayo kay Kristo eh. Kung ano yung kanyang pag-ugali, ano yung kanyang mga karakter. Kasi ang plano ng Panginoon o purpose sa atin to be like Christ. No? So, hindi naman tayo gagawa ng against sa Panginoon. Ano yung mayroong example ating Panginoong Jesus, yun ang tinutularan natin. Then yung mga sumusunod naman sa atin, yung mga disciple natin, sinusunod din tayo as an example. Ganun po pala, prayerful siya, nagbabasa ng Word of God, magbabasa din ako. So nakikita sa atin bilang model. No? Okay. Then, marami po yan, no? Yung mga example po dyan. So hindi natin basahin lahat. Halos the same lang po yung mga ibig sabihin. So isa pa siguro, basahin natin 1 Thessalonians 1:7. So marami po siya, no? Ito na lang, dalawang basahin lang natin. 1 Thessalonians 1:7. Sa yes po, sige. Sabi niya sa 7, and so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Amen. Yan po, no? So, about it sa sulat niya sa mga churches, maging example kayo. So, yung focus kasi na word, pattern, example, so under po doon. Okay, so yan po. Pinapaalalahanan yung mga churches. Kanina, Philippians, Thessalonians, si Timothy, si Titus, at yung sulat ni Peter. Okay, then next po. So, kopyahin nyo lang po, isulat nyo yung mga verses, then pwede nyo self-study. Kasi the same lang yung ano nila, ibig sabihin. No? Okay, then next po. Number 3, what does the word antitype mean? Kanina pinag-aralan natin yung type. Ito yung sabi ko, mga shadow, mga naglalarawan sa future about kay Jesus. Ngayon naman, antitype. Mean, and how does it relate to the interpretation of types? So, ano yung relasyon nitong antitype doon sa types? Pag nag-interpret na tayo ng Bible, no? So, dalawa siya. May type. Ano sila? Parang konektado niyo pwedeng paghiwalayin. So, may type. So, dapat hindi ka magtatapos doon sa type kasi naglalarawan lang siya, nagprefigure siya sa mangyayari sa inarap. So, kukunin natin ngayon, ano ba yung kanyang nilalarawan? So, halimbawa, si Jesus. So, mamaya po, may mga example po tayo sa Biblia na makita natin, makuha natin, ito pala yung binasa ko, ito pala ibig sabihin. Okay. Sige po, may mga example po tayo. Then, okay. Ang next po, sabi dito, there are various definition of the antitype. So, yung antitype po dito, ito yung sabi ko na ito yung realidad, no? Yung tinutukoy ng type. As it relates to the field of biblical study and interpretation. Yan po. So, number 1 is the foreshadowed. So, foreshadow, pag sinabing foreshadow, parang anino siya ng hinaharap. No? So, by identifying with the earlier symbol. So, nandito naman yung word na symbol, no? Or type. Such as a figure in the New Testament that has a counterpart in the Old Testament. So, usually, Old Testament ng mga types, then, ang realidad, mahanap mo ito sa New Testament. No? So, ganun po yung halos yung pattern niya. Na pag nagbasa ka ng mga kwento, kaya sarap magbasa no, sa mga, di ba, usually kayo, Bible reading kayo ng mga story, no, ng mga minor prophets or story ng Israelita. Marami kayong nabasa doon actually ng mga typology yun. Patungkol ito sa future. So pag nagbasa ka naman sa New Testament, ito yung ibig sabihin pala ng Old Testament na nabasa ko. So konektado palagi, no? Kaya sabi yung Old Testament, it is hidden, and in the New Testament, it is revealed. Ibig sabihin, shadow, yung sa Old Testament, mga anino sa hinaharap, din yung hinaharap is the realidad, yung substance. Kaya usually kasi story ni Jesus ang pinaprophesy, no? Or foreshadow. Then, sabi po yan ng Wikipedia na yung ibig sabihin ng number 1. Then number 2, the person or thing represented or foreshadowed by an earlier type or symbol. So ganun pa rin, no? Yung tao ba ito or bagay, then mayroong realidad.
sa New Testament. So mamaya po may example tayo para mas maunawaan natin. So dinefine lang po muna natin yung antitype. So ito yung antitype, no? Kasi kanina yung dinefine natin, types po yun. So kasi counterpart niya is antitype. Ibig sabihin, kailangan natin makuha, kasi pag nagbasa tayo sa sa Old Testament, type pala ito. Ito yung napag-aralan namin sa hermeneutics, mga types. Pero hindi natin alam ano yung ibig sabihin nitong types na ito. So kaya mahalaga itong antitype na para alam natin, kasi paliwanag tayo sa ating mga tuturuan, na alam niyo po ito, typology si Isaac, ng pag-offer ni Abraham. Ang antitype nito is actually yung ama, the father, offering his son Jesus sa atin. So na-connect mo ngayon yung Old at saka yung New Testament, which is very common na story sa Bible in the Old Testament. Then, of course, yung kay Jesus, no? Yung pagbigay ng Ama sa kanyang bugtong anak ng Panginoong Hesus. Then, next po, sa letter B, the Bible gives its own definition of the antitype. Ito daw yung antitype. So kung kanina, naalala nyo ba ano yung Greek word ng type? Sino pong nakalala? Topos, very good. Ano talaga kayo, ha? Akala ko, sabihin nyo, type kita. Tagalog yun, Tagalog. Tagalog yan, ha? Hindi po, joke lang. So, topos po, no? Topos. Then ngayon, sa antitype naman is anti-topon. Yun naman ang Greek niya. So, ibig sabihin, topos, antitopon, yung kanyang Greek. Okay, so, anong ibig sabihin nito? This word can mean some of the following depending on the context. Kaya, kung paano ito gagamitin, kaya yung rule natin sa context rules, usually yan, nagagamit natin kahit sa symbol, sa figure of speech, ngayon sa types, kung ano yung context na ginamit siya. Kasi nagbabago yung meaning niya. No? So, an example ko sa inyo noon, halimbawa yung word na love. After yung love, marami siyang meaning. Pwede siyang gamitin na phileo, brotherly love, or sabihin natin agape, kind of love, yung love ni Jesus. So, kung saan siya ginamit na context, doon yung kanyang interpretation at application. Okay? So this word can mean some of the following depending on the context. Sabi dito, a thing form after some pattern. So, pwedeng ganun, no? Yung isang bagay na kung saan sinunod yung isang pattern, yung nabanggit ko sa inyo kanina. Then something in the messianic times. So yan, about sa Messiah, kay Jesus. Answer to the type. So, halimbawa, nagbabasa tayo sa New Testament at sinasabi doon, ito si Jesus, yung Messiah, na sinasabi sa Old Testament. So, hanapin mo ngayon sa Old Testament, saan yung nagsasabi na Messiah, ganito. So, hanapin natin sa Old Testament. At pag nabasa mo doon yung verse na yun, ito pala yun. Ito pala yung type. Then, itong binasa ko ngayon is anti-type. Okay, so, ganun po yung connection nila. So, ating resembling another, its counterpart. So the Greek word occurs twice in the New Testament. So basahin nga po natin para makita natin yung Hebrews 9:24. Hebreo. Amen? So, yan. Ano nga daw yung... Ako na, Pastor. Okay, sige po. Salamat. Hebrew 9:24. For Christ did Sige not po. enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the real one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Amen. Thank you, Brother Joel. Yan, nakarami na si Brother Joel. Salamat Brother Joel. Okay, so sabi dito, Hebrews 9:24, kung saan sabi dito, si Christ did not enter a sanctuary made with human hands. Kasi usually, sa Old Testament, yung may mood daw nagbasa. Okay, so ano lang po yun, commercial. Okay, so sabi dito, si Jesus, kasi yung sa Old ang kwento dito para maunawaan natin, kasi sa Old Testament, yung pare, sila yung pumapasok doon sa templo, no, na mag-offer ng sacrifice ng mga tao, pati sa kanya. So, makakapasok siya ngayon sa holy place. At alam po natin, meron pang holy of holiest. So, makakapasok lang siya sa holy place. But gawa lang yun ng tao, yung templo na yun, no? Nagkalap sila Solomon. So, gawa yun. So, makakapasok yung pare para dalhin niya yung sin offering ng mga tao sa holy place. But yung holy of holiest, once a year lang makakapasok yung high priest. So, papasok lang siya doon para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng mga tao. So makita po natin, yung ginagawa nila is just a copy. Sabi si Jesus enter heaven mismo, no? Yung kanyang pinasok, hindi yung human hands. So ganun yung yung type is sabihin natin yung mga ginagawa nila sa Old Testament, no? But yung original or sabihin natin yung antitype, kung saan si Kristo mismo yung realidad. So sabi dito nung binasa natin, na si Christ yung pumasok sa sanctuary na original, no? Hindi yung copy lang o made of human hands. So yan po yung sinasabi na yung word na
antitype. Antitype itong pinag-aralan natin, no? So antitopos, si Kristo yung katotohanan, yung realidad, or sabihin natin yung kaganapan, no? Yung antitype. Doon sa type. Kasi yung type doon is yung Old Testament na ginagawa nila sa temple, no? Yung priest. But ito si Jesus, yung kaganapan na mismo. Then 1 Peter 3:21, may isa pa po na verse dito. 1 Peter 3:21. Sige po. Verse 21. Yan po, okay po. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Amen. So yan po, no? Spiritual na ang meaning nito. So, di ba, yung mga Israelita, tumawid sila sa Red Sea, nakuberan sila ng tubig. So, symbolizing, no, na yung protection ni Lord, nilinis sila, symbolizing baptism. At sabi dito, yung kay Jesus is hindi lang symbolizes yung physical na tubig na nilinis, no? But it's talagang yung conscience natin. Kaya nga yung paglinis sa atin ni Lord is complete, no? Pati yung inner natin, yung heart natin, cleanliness niya. So, ito yung sabihin natin, kaya yung anti-type, mas mabigat ito. Mas greater ito kaysa sa type lang. So, remember, yung type is yung mga Israelita, tumawid sila sa Red Sea, sa dagat, no? Sa tubig, na symbolizing na kung saan nilinis sila ng Panginoon. Sabihin natin, ginaptize sila ng Panginoon. Physically, no? So, of course, yung sabihin natin, spiritual is yung kay Lord, na kung saan nilinis tayo. Conscience na itong nilinis na yun, sabihin mas greater ito, no? So, yung antitype, kung saan si Kristo na ang tinutukoy. Okay, then, there's a close correlation between the type and the antitype. So, tandaan po natin yung antitype malito, no? Yung type, ito yung naglalarawan. Usually, yan nababasa natin sa Old Testament. Yung antitype, pag nagbasa ka sa New Testament, ito na yung kaganapan. O ito yung realidad. Si Kristo palagi yung halos ang result nito, no? End result. So, number one, the antitype and the type are dependent upon each other. So, may connection palagi yan sila. Kasi nga, pag nagpasa ka ng type, kailangan alam mo yung antitype niya. Yung ano yung end result niya. Ano bang tinutukoy nitong larawan na ito? Ano bang tinutukoy ng kwentong ito? No? Para kanino ba ito? Then next po is the type is a prefiguring and comes before the antitype. So hindi pwedeng mauna ang antitype kasi yung type, ito yung magtutukoy doon sa magiging antitype. Okay? Then the type is the historical reality that foreshadows a future reality. So yun po, no, yung antitype. So itong historical reality, yung mga nababasa natin sa Old Testament, then yung kaganapan is in the New Testament sa future. So mamaya po, ang sunod dito, mga example po sa Bible na makita natin ano yung type at ano naman yung mga antitype. At bago po yan, breakdown muna po tayo. No? Mag-CR lang muna yung iba or inom ng tubig. Yan po. Okay, Brother Mike? Continue po natin mamaya.